Tatay Digong. Atin pong tawagin si Senator Christopher Bong Go! Magandang gabi po sa inyo lahat. Alam kong malungkot tayong lahat sa nangyari, no? Alam nyo, kwento ko lang po sa inyo ang huling balita ko kay Tatay Digong. Matagal kaming magkasama. Alam nyo, higit pa sa tatay ang turing ko sa kanya. 1998, una po akong nanilbihan sa kanya. Hanggang 2022, kahit senador na po ako, sinasamahan ko siya hanggang sa huling araw ng kanyang termino. Sumama po ako hanggang makauwi siya sa bahay niya noong June 30 of 2022. Alam ko yung hirap na niya. Halos hindi na nga makasuot ng medyas. Sinong magmi-medyas sa kanya doon? Yung sinabi ko sa alam nyo, nakausap ko kaninang madaling araw si Attorney Mijaldea pagkatapos ng hearing nila at saka si Ma'am Hanilet. Kaya siya ganon siya magsalita. Dalawa ang dahilan, maaaring nag-a-adjust sa oras, at ang pinakamasakit sa lahat, yung sinabi sa akin ni Attorney Mijaldea na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Alam niyo ba, hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya, binibigay sa kanya ng nurse niya. Anong gusto nilang gawin kay Tatay Digong? Kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon, gawan nyo ng paraan paano siya ibalik dito. Ang gusto nyo basahin ko yung mga medisina niya. Minsan nagtitwitch yung kamay niya, sabi ni Bingbong kahapon. Kaya sa lahat ng mga politiko na nakinabang kayo sa panahon na pinansin kayo ni Tatay Digong. 6 na taon kayong pinansin ni Tatay Digong. Yung iba dyan, pinupuntahan pa namin yung birthday. Makakatulog pa ba kayo? Tulungan nyo naman si Tatay Digong. Alam nyo, hindi naman tatakas si Tatay Digong. Nung Sabado, maraming nagpapayo sa kanya. Kami, sinabihan namin, Tatay Digong, pagpaliban mo muna. Pagpaliban mo muna yung pagpapauwi mo rito. Alam ni Mama Hanilet yun, alam ni Iyes yun, alam na mga kasama niya. Dahil meron na pong threat sa kalusugan niya, sa buhay niya. Di natin alam eh. Pero mas pinili niyang umuwi at harapin. Ibig sabihin nun, hindi tatakas si Tatay Digong. Hindi tatakbo si Tatay Digong, hindi lang niya kayang tumakbo. Nakasungkod. Kaya pa ba niya tumakbo?
politiko, nananawagan ako sa inyo. Pinansin namin kayo sa 6 na taon, hindi namin kayo pinabayaan. Tulungan nyo naman, Tatay Digong. Tulungan nyo naman. Nangungulila lahat. Alam nyo, hindi, pagdating niya, ako mismo, meron na akong pass para sunduin kasama ko yung 3 doktor niya. Dahil schedule po siya magpa-check up sa Cardinal Santos. Pero, bagamat, since 2022, di na kami alam niyo, 1998 hanggang 2022, halos araw-araw kami magkasama. 360 days, out of 365 days, magkasama kami. Noong 2022, may trabaho na po ako bilang senador, hindi na ako nakakasama sa kanya. Pero hindi ko po pinapabayaan yung medical niya dahil yun po ang pinangako ko sa kanya hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa kamatayan niya, hindi ko po siya iwanan. Lalong-lalo na po sa medical. Alam niyo, nakaraang 4 na buwan, monthly siya nagpapa-check up. Yung dinidrip po siya, you may check with the doctors. I-check niyo sa hospital. Sinasamahan ko siya doon, dinidrip siya para umaba ang kanyang buhay. Scheduled sa March 12. Pero ngayon, pati gamot ipagkakait. Sinong mananagot niyan pag may nangyari kay Tatay Digong? February, umpisa nung December, dyan sa Cardinal, sinamahan ko siya. Kasama si Ma'am Hanelet. Enero, bumalik uli kami. Pebrero, bumalik uli kami. March 12 po siya schedule uli para sa pagpapagamot niya. Pero pinagkait nila. Pati gamot, ayaw ibigay sa kanya. Alam niyo, wala siyang tsinelas. Pati tsinelas. Pati tsinelas niya, wala. Nakapaa. Huli namin pag-uusap, nasa aeroplano siya. Sabi ni Bingbo, Atty. Mejaldea, nakapaa siya. Buti na lang, may nagsuot ng kanyang suot kahapon. Hindi niya kaya. Ang lamig doon. Alam niyo, salamat sa piloto niya. Isang co-pilot doon. Binigay niya yung kalo niya kay Tatay Digong dahil alam nila malamig. Binaba siya sa stretcher, mag-isa siya. Hindi alam ni Atty. Mejaldea saan siya dinala. Alam ko nangungulila kayo. Nakausap ko si Kitty kahapon. Alam niyo, bilib ako kay Kitty. Sa murang edad na 20, dapat hindi siya kasama sa politika. Dapat nag-aaral siya ngayon. Pero sinama siya sa dumi ng politika. Tinawagan ko siya kahapon. Sabi niya, ninong niya ako eh. Sabi niya, Ninong Bong. Hindi ko mapigil ang umiyak. First time ko umiyak talaga. Na kausap siya. Sabi niya sa akin, Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Dahil wala na akong tatay. Sa murang edad. Pero matapang si Kitty ha. Sobrang tapang ni Kitty. Sabi niya, Ninong, be strong. Be straightforward. Ito yung panahon na magkaisa ang Pilipino. Magkaisa tayo para kay Tatay Digong. Nakikiusap po ako, maghinahon po tayo. Huwag po tayo gumawa ng bagay na ibabalik sa atin. Mga Pilipino, magkaisa po tayo para kay Tatay Digong. Importante muna ang kalusugan, kaligtasan, at kalayaan ni Tatay Digong.
Alam ko mga politiko, nakikinig kayo. Konsensya naman kayo. 6 na taon kayong minahal ni Tatay Digong. Pinansin kayo, minahal kayo, pinaglingkuran kayo. Sana naman, huwag niyo na hayaan. Sabi ko nga, makakatulog pa ba kayo sa gabi? Makikita niyo si Tatay Digong ngayon doon. Sipin niyo, Setyembre. 6 na buwan. 6 na buwan. Kakayanin kaya ni Tatay Digong yun? 6 na buwan. Ang pag-aantay niya. Kung tayo nga, maalala ko nung presidente siya, marami kaming pinauwi na OFWs. Sa totoo lang, ako mismo, sa Bahrain, meron isa dyan, nasintensyahan po ng death sentence. Ginawa namin ni Tatay Digong ng paraan, sumulat sa King, sa Saudi. Hanap kami ng mga kaibigan na tumulong sa blood money para makalaya. So, ibig sabihin, Pilipino yan, gusto natin makabalik dito. Gagawin natin ang lahat ng paraan. Ito, bakit baliktad? Bakit tayo pumayag? Bakit sila pumayag na ang taong nagmahal sa atin? Minahal tayo, pinaglingkuran tayo. Sa totoo lang, ayaw naman yan tumakbo eh. Dahil sa inyo, ginawa niya po yun. Ito bang kabayaran sa ginawa niyang pagsasakripisyo, pagmamahal at paglilingkod para sa bayan? Mga kababayan ko, magtulungan tayo na ay balik si Tatay Digong dito. Alam ko nangungulila kayo. Alam ko maraming Pilipino halos hindi makatulog. Hindi tayo makatulog. Alam niyo, marami ako narinig. Yung iba, kahit hindi natin kasama sa politika, marami nagte-text sa akin, hindi nila matanggap na bakit hinayaan, payagan na magkagano. Ikiusap po ko, alam ko nakikinig naman po kayo. Kung kaya niyong dalahin si Tatay Digong ng ganun kabilis, sana ibalik niyo po dito sa amin. Nangungulila po ang Pilipino. Sa mga kapatid ko Muslim, sa lahat, Basilan, Holo, Zamboanga, sa Mindanao, salamat sa inyong suporta. Mga OFW, alam ko wala kayong tulog. Salamat sa inyong pagmamahal kay Tatay Digong. Mga taga Visayas, alam ko mahal na mahal yung mga Bisaya. Salamat. Kahit dito sa Luzon, alam ko nangungulila tayo. Dasal po tayo. Please lang, yan lang po ang pakiusap ko sa inyo. Sana huwag siya pabayaan ng Panginoon. Ako po ay natatakot. Natatakot sa kanyang kalagayan. Sanay po siya na inaabot sa kanya lahat. Damit, pagkain, itong medisina po. Alam niyo, ako nagpapadala ng medisina sa bahay niya. Linggo-linggo yan. Ang dami nito, Lyrica, Crestor, Pletaal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27. 27 na gamot. Sinong mag-aabot sa kanya? Meron siyang, totoo yung, meron siyang oxygen concentrator. Dahil dun sa Buerger's disease niya na 80 years old, kukulong niyo pa. Sa banyaga pa. Alam nyo, hinahol lang ko kayo. Alam ko mahal nyo si Tatay Digong. Mahal natin si Tatay Digong. Magkaisa tayong lahat, mga kababayan ko. Alam nyo ngayon, taming naninira sa amin ni Bato. Kanina, sinasabihan kami na naglaglagan, mga ganun. Alam nyo, huwag kayong maniwala sa mga yan. Yan ang tinatawag na gusto nila kami hilain pababa. Gusto nila kaming sirain. Ako naman po, buklatin nyo man ang, pag namatay ako, buklatin nyo ang katawan ko. Duterte po. Wala po. Halos wala po akong panahon sa anak ko. Wala akong panahon sa tatay ko. Si Tatay Digong na po ang naging tatay ko. From 1998 hanggang 2022. 24 years yan. Araw-araw kami magkasama. At sinabi ko sa kanya, Tatay Digong, hanggang kamatayan mo, hindi kita pababayaan. Lalo na sa medical mo. Ngayon, sino na po mag-aabot ng medisina niya? Sa mga nagpakulong sa kanya, makonsensya kayo. Makakatulog pa ba kayo? Para nyo kaming kinuna ng Ama. Aming salamat po sa inyo. Pagdasal natin si Tatay Digong sa kanyang mabilis na kalayaan. Pagdasal natin ang kanyang kalusugan. Sa totoo lang po, yun po ang aking kinakatakot, ang kanyang kalusugan. Sa totoo lang po. Sa totoo lang po. Kung kakayanin niya ba? 6 na buwan? Pagkakait mo yung medisina? Kung narinig lang tayo ni Tatay Digong ngayon, alam na alam niya na gaano natin siya kamahal. Buong Pilipinas po, nangungulila. Dasal tayo. Duterte! 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 Sa mga kasamahan kong kandidato, magkaisa tayo, tulungan natin Tatay Digong. Ang kapanalunan ninyo ay kapanalunan ng bawat Pilipino. At kapanalunan ng kalayaan ni Tatay Digong. Ito pong kantang ito, since 1998, ito ang paborito niyang kanta. Kantahin natin para kay Tatay Digong. Isa po itong spiritual song na naglalarawan sa tiwala ng ating Tatay Digong sa Panginoon. Lahat po ito'y destiny. Sabi niya noon sa akin, destiny niya po ito. Destiny niya maging presidente. Alam niyo, nung pinadala yung video sa amin, paglapag niya sa Hague, nakita ko talaga
kabayanihan ni Tatay Digong, ang pagmamahal niya sa Pilipino. Isang tadhana ng isang probinsyano na naging ama ng ating bayan, na minahal tayong lahat, na totoong minahal tayo, pinaglingkuran niya tayo. When I am down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Aswang Ayontes, ako, inyo, Subugong. Duterte! 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 Mga kababayan ko, ipagdasal rin natin ang ating Vice Presidente na si Inday Sara Duterte sa kanyang kaligtasan. Bring PRD home po. Pagdasal natin si Tatay Digong sa kanyang kaligtasan at kalusugan. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Maraming salamat, Senator Christopher Bongo! Mabuhay ang Pilipinas!
At sa pagpapatuloy po ng ating programa, muli po tayong mag-alay ng isang panalangin. Atin pong tawagin si Pastor Vic